Hi mga mama, welcome back to my channel. So for today's video, bago ako sabihin yung magandang balita na mangyayari sa ating life, bagay muna kayo sa aking tigyawat over here, and over here. Pero yun nga mga mama, I'm so happy kasi tayo ay pupunta ng Vietnam. Yes, pupunta tayo ng Vietnam. Pero, hindi ko muna sasabihin kung kailan at saang lugar kami pupunta. Yes, kami. Hindi ko muna sabihin kung sino yung kasama ko kasi private person siya eh. So, hindi ko pwedeng sabihin na pangalan niya kasi alam mo, baka hindi siya pwede magpakita sa vlog. Ganon. Ayaw ko lang pilitin na isang taong private person tapos ipapakita ko sa vlog, di ba? Ang pangat naman nun. So, hindi ko alam kung ano mangyayari. Pero ganun pa man, magba-Vietnam tayo. The reason why kaya pupunta tayo ng Vietnam kasi gusto ko puntahan yung apartment coffee. Grabe, na-obsessed talaga ako doon na, hala, gusto ko talaga ito puntahan. Parang yun yung para sa akin pinaka best place na dapat puntahan ng mga coffee lover. Yun yung parang, store siya ng mga coffee. Tapos, para siya, alam mo yung apartment. Tapos yung apartment, puro coffee yung binibenta doon. Kaya, natutuwa ako na, feel ko magbumukbang ako doon. Feel ko lahat ng store nila, titikman ko yung mga best-selling coffee nila. Kaya, ayun, na-excite ako. Kahit pagpunta ko ng Vietnam, yun lang yung pupuntahan ko. Tapos, uwi na ng Manila. Okay lang sa akin yun. Kasi, alam niyo naman ng mama, coffee lovers. So, gusto kong matikman yung coffee talaga nila. And ako kasi recently, lagi kong ino-order is Vietnamese coffee. Kasi, siya, matapang na kape. Tapos, less lang yung sugar niya. Kaya, trip ko siya. Tapos, mura lang siya. Kaya, natutuwa ako na napasok siya sa taste ng coffee na gusto ko. Tapos, mura. Kaya, natutuwa ako. So, kaya pupunta kami ng Vietnam kasi yun yung coffee yung gusto kong matikman, yung Vietnamese coffee nila. Kung anong pinagkaiba ng lasa dito sa Pilipinas, kung doon sa Vietnam, kung sa Vietnam ba, kakaiba yung lasa, di ba? Kaya na-excite ako. Dream come true to sa akin mga mama na makapunta doon sa apartment coffee. Kaya abangan nyo kung kailan yan mga mama. Kasi excited talaga ako. Natutuwa ako na mangyayari na siya. Kasi yung pumunta sila Jessica, Kevin, si Bebang, si Jeko, si Balong, yan, pumunta sila ng Vietnam. Sabi ko, alam na ako ng Vietnam, na-excite ako. Kaya sila din yung reason kaya pupunta tayo ng Vietnam kasi, dun nga, dahil sa pagpunta nila, at the same time, yung apartment coffee. Kaya, abangan nyo yung magiging vlog natin dyan. And kung meron kayo recommendation na pwedeng puntahan doon sa Vietnam na magiging worth it yung ating pag-travel. So, comment nyo down below. So, ayun, nasabi ko na sa inyo yung magandang balita. At ngayon, ang agenda ko for today, tapos na akong maligo and nakapagpantulog ako kasi lalabas tayo. Bawal kasi ako mainitan sa labas. Pero ito naman kasing sleeper, hindi siya made sa balat. Mas na siya, comfy siya. And sa mga nagtatanong kung anong update sa aking leeg, ayan na po siya. Umayos-ayos na siya. Ito yung ginagamit ko sa aking eczema. Alam niyo, natutuwa nga ako kasi kala ko sa Watson lang meron neto. Meron din pala sa Mercury Drug. Kasi tinanong ko yung pinag-consultation ko. Sabi ko, saan ka po ba pwede makabili ng Elica? Sabi niya, available sa Watson yan. So, sa Watson ako tingin-tingin. Sa Watson that time, walang available. Buti na lang, katabi ng Watson is Mercury Drug. Nagtanong na lang din ako. Tapos, ayan, nakabili ako. Bumili ako ng dalawa kasi nga, mabilis kasi ito maubos kasi maliit lang talaga siya. Ang presyo nito mga mama is 499. Ganyan lang siya kaliit, bilis maubos. First, gamit ko pa lang, ganito na agad naubos sa kanya. Kaya bumili ako ng dalawa kasi for sure mauubos ko to. So far naman, so good siya. Sa may mga eczema dyan or may mga kati-kati sa katawan, maganda siya gamitin kasi pagka-apply ko, hindi na siya nangate pero nag-dark siya. Pero sabi naman, may nabasa ko sa comment section na mangingitim daw siya pero magiging mawawala din kinatagalan kapag nawalan. Ayun na. Tapos dito sa baba ng aking breast, maganda ng progress dito sa baba ng aking dibdib. Ayan na lang siya mga mama. Nakaraan pulang-pula yan. Pero ngayon, hindi na siya ganun. Tsaka kahit pag kinakamot ko siya, hindi na siya nangangati. Parang ang galing. Kaya I love it. Kaya ang agenda natin mga mama is tayo ang magpapa-laundry. And pupunta tayo ng SM kasi manicure ako. Ay, hindi. Ano ba tawag sa paa?
pedicure, kapapedicure, papalinis ako ng paa kasi parang hindi nakakababa yung dumi ng paa ko. Naiinis na ako. Kasi lagi ako nakachinelas. So, ang pangat naman nung nakachinelas ka, nakakita yung kuko tapos ang dumi, di ba? Parang hindi siya nakakababa. Kaya pedicure ako and bibili din ako ng charger ng iPhone kasi yung charger ko sira na, hindi ko lang bakit siya nasira, nagloloko. By the way, mura lang ko naman nabili yon, around wala pong 100 pesos. Nabili ko yun sa Mr. DIY. So bibili ito ako sa Mr. DIY kasi maganda naman yung product nila, mura, maganda din, pero hindi siya ganun tumatagal. Pero okay na din, parang worth the price na din. And lastly, magko-coffee ako kasi alam nyo naman I love coffee. So, walang makakapigan. May mga nagsabi nga sa akin na, Joven, bawasan mo yung pagkakape mo kasi nakaka-trigger kasi na pagkakape, yung pagkakaroon ng eczema. Sabi ko, hindi, walang makakapigil. Parang kahit magka-eczema ako buong katawan, basta magkakape ako. Pero hindi naman. hindi ko talaga mapigilang hindi magkape. Kaya pagpasensyahan nyo na, di ba sabi nga nila, masarap ang bawal. Kaya pagpasensyahan nyo na, nawawala naman na siya. Siguro ililesen ko na lang, yung imbes na 3 order ng coffee, 2 cups na lang, gano'n. So, dito nakalagay yung aking mga napagsuotan na damit. Ayan, punong-puno na siya. Napag-decide ko na lang na hindi na ako bumili ng laundry basket. Diyan na lang siya. Okay naman kasi hindi ko naman parang okay yung dami. Pero pag umabot na siya ng ganyang kapuno, this is the time para magpa-laundry. Or kapag wala na akong panty, ayun yun na yung time para magpa-laundry ako. Nagpapa-laundry talaga ako kasi wala, ganun na talaga nangyari sa buhay ko. Kasi simula nung parang bumukod na ako, hindi ako nagpapalaba kay mama. Kapag nagpapalaba ako, minsan na lang, ganyan, kapag si mama nag-offer, ganyan. Pero kahit nag-offer si mama, hindi ko na ako nagpapalaba sa kanya kasi parang tanda na nila, parang maglaban-laba pa. Kasi si mama din naglalaban ng ibang damit ng mga kapatid ko. Kaya ayoko nang dumagdag pa sa asikasuhin niya. Kaya, ayan. Dito ko nilalagay sa IKEA chururo. Dito ko siya nilalagay. Tapos, idadaling ko sa laundry shop. Ako lang ba, kapag nagpapalaundry ako, hanggang 7 kilos lang. Tapos, kapag nag-exceed siya sa 7 kilos, magiging 2 laban na siya. So, it times 2 na. Eh, dito kasi, fair laundry, 170 pesos. Sa inyo ba magkano? Tapos dito, ang eksena, kapag meron kang blanket, tapos, yung anong tawag sa cover ng higaan, ganon, hanggang 5 kilo lang kasi daw, hindi daw siya matutuyo kapag ginawang 7 kilo. Na-explain ko ba siya na maayos? I-explain ko nga na maayos, baka di nyo na-get. Kapag may kasamang mga malalaking tela, like yung mga pang-cover ng higaan, mga ganon, hanggang 5 kilo lang kasi pag ilagay na siya sa washing machine, hindi na matutuyo. Ewan ko ba. Kaya yung mga cover ng higaan, si mama na pinapalaba ko kasi lugi ako, parang feel ko lugi lang. Tapos naluloko pa ako pag nagpapulodro kasi nasama yung basket sa timbangan. Pwede ba? Pero ganun pa, wala akong choice kasi sila lang yung malapit sa akin dito na laundry shop. Kaya wala akong choice. Kapag nagpapalaundry ako, yung mga damit ko, binabaliktad ko siya kasi para sa akin, mas madumi yung loob kaysa sa labas. Pag nalabas ko na kasi yung isang damit, hindi ko na siya pinangtutulog, ganun. And itong cover ng una, nakaharap talaga siya, hindi siya nakabaliktad kasi mas madumi naman talaga yung harap. Ayan, ang dami kong damit. Ayan. Ako naman, kapag ilalagay ko yung madami kong damit dito sa laundry talaga, inaayos ko na siya para pag nagpa-laundry ako, di na ako mahihirapan na i-assemble pa, ganyan, like this. Nakabaliktad na siya. Sa akin kasi talaga, mas madumi yung loob kaysa sa labas. Ay, for me lang naman, ewan ko sa inyo. Kasi, hindi naman ako nagpapaputik sa labas, hindi naman ako nagpapadumi. Pawis lang talaga, kaya sa pawis kasi nasa loob. Yung loob talaga yung pinapalinis ko. Ayan, tapos eto ding mga baby bra natin, nakabaliktad kasi para sa talaga madumi talaga. Pag dumidikit sa balat ko, feel ko madumi na. Ayan. Sana umabot to ng 7 kilos kasi kapag lumagpas na ng 7 kilos, dun tayo magbababay. Pero feel ko naman kasya to sa 7 kilos kasi yun naman to yung first time na nagpa-laundry ako na ganito kadami. Kaya feel ko sakto lang to. Tupiin ko lang to. Isa sa mga nagpapahappy sa akin dito sa kwarto kapag nakita ko tong area na to na malinis, na walang labahan. Kasi pakiramdam ko ang linis ng kwarto ko. And isasabay ko na din tong tuwalya. Sala? Opo. Umuwi ka na dun, Glenn. Anong oras na? May napasama kita, ayaw mo sumama ngayon. Hindi nga naman sa puson ko. Hindi nga daw. Ay, hindi nga sa puson. Son? Binabai eh. Binabae ka rin?
hiningal sa puso. Hiningal ka? Kasya ba siya? Sakto. Sakto. Thank you, Lord. Ito din, te, oh. Dito na lagay. Dito na lang to, dahil. Kaya ngayon? Kaya to hanggang alas 6. 5, oo. Anong oras pinaka-close nyo ba? Sakto 7, sarado na kami. Basta Ah, alas 7 ko. sige. Thank you. Kaya ano to? Job. Ay, hindi pa pala ako bayad. Magkano po? 170. 170. Karya lang po. Eh, 1,000 te. Charot. Wala kaming benta ngayon. Wait. 200 kaya? Wait, na yung may bariya ko dito. Uy, wag mo ano yan. Ito, mayroon. Ito pa. Thank you. Salamat. Ba't ka sumunod? Oy! Ba't ka sumunod? Papalibre mo. Ano? Di ba lang may pera ka? May mga stray dog. Padaan lang, padaan. So, eto. 55 pesos lang siya. Ito yung gamit ko eh. 55. So, okay na to. Pansamantala lang naman. Ayan na, 55 pesos lang. Marami silang stock. Thank you. Salamat. Akala ko makasama ko sa vlog. Hindi. Thank you. Ay, dalawa. Natapos ito sa later ko. Dalawang din. Vietnamese coffee to. 70 pesos lang. Sulit. Perfect. Ito lagi yung order ko. Vietnamese. Nakakadalawa ko neto. So ayan mga mama, tayo ay nagpapa-pedicure. Pero hindi ko alam kung napapansin nyo. Yung mata ko parang bagsak. Kasi inaantok na ako. Nakakaantok dito sa kanila. Yung tugtog kasi nakakaantok. Tapos ang lamig pa. Ready na tayong matulog. Kasi nakapantulog tayo. Napapadir ako sa tigyawat ko. Ang OA. Ito pa. Tapos ito pa. Tapos ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Lahat yan. Wala. Ang OA. Pero okay lang yan. Sabi nga, may nag-comment ka sa comment section ko na huwag mo ikahiya kung may skin disease ka. Parang i-embrace mo yan. So, ayun lang. And I'm so happy kasi yung charger na binili natin, gumagana siya. 55 pesos lang. Tapos, mabilis naman sa mag-charge. Ayan. 24 na tayo. Kanina, ano lang to, 8%. Ngayon, 24 na. Ayan, I love it. Ano pa? Nakita ko. Apo. Anong page? Jovin Katubig po. Nag-TikTok din po, pero more on ano po ako eh. YouTube. YouTube. Nakakilit eh. Marami pong dead skin. Wala naman po. Yung libag-libag lang na sinasabi mo po. Libag-libag lang. Yun lang. Grabe ang mga daliri sa paa. Ang lakas makalalaki. Nakakiliti.